Ito na ang mga kaganapan sa ating mundo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi na bago sa atin ang mga ganitong pangyayari, lalo pang lumalala at padami ng padami ang mga ganitong klasing mga trahedya na nagaganap sa ating mundo. At ito ay lahat ay nakalagay sa Biblia, mga kaibigan. Marami ang nasawi sa pangyayaring ito. Kaya't ang buhay ay talagang hindi natin alam kung kailan na darating sa atin ang kamatayan. Hindi natin alam kung hanggang bukas ba ay buhay pa tayo, kung hanggang bukas pa ay makakahinga pa tayo, kung bukas ba ay gigisingin pa tayo ng Diyos. Wala tayong alam sa mangyayari sa bukas. Kaya dapat handa ka na kung saan tutungo ang iyong kaluluwa pag dumating na ang iyong takdang oras. Kaya ang pangyayaring ito ay isang wake-up call, isang warning ng Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat. Yes, marami nagsasabi, God is love. Pero ito rin naman ang tatandaan natin. God is a just God. At ayaw ng Diyos i-tolerate ang mga kamalian ng tao. Tatandaan natin, itong mga bagay na ito ay pagpaalaala lang ng Diyos sa atin na tayo ay dapat kumilala sa Kanya. Kilalanin natin kung sino ang naglikha sa atin. Sa mga ganitong klaseng pangyayari, iniisip ng iba na normal lang naman talaga nagkakaroon ng mga ganyan. Pero ito, ang tatandaan mo, kaibigan, lahat ng yan ay may mensahe ang Panginoon. Gising, mga kaibigan, gising, mga kababayan ko. Ang Panginoong Jesucristo ay malapit na magbalik. Hindi natin alam kung madadatnan tayo ng Panginoong Jesucristo sa panahon natin ngayon o mauuna ang ating takdang araw. Pero ang mahalaga, alinman dyan ang mauna, dapat mong malaman na meron ka dapat relasyon sa Panginoong Jesucristo. Dapat tinanggap mo muna siya sa iyong puso. Dahil pag naabutan ka ng rapture at hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, kaawa-awa ang sasapitin ng mga taong maiiwan dito. Dahil tatandaan nyo, mga kaibigan, mga kababayan, ang mga pangyayaring yan ay hindi lang basta nangyari lang. Yan ay ang mga tanda na malapit na magbalik ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ay ang mga warning ng Diyos na dapat ang mga tao ay magbalik na sa Panginoon. Dahil sa araw na maabutan ka ng rapture, diyan ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa sangkatauhan. Ngayon sa panahon natin ay sumasagana talaga ang biyaya ng Diyos. Yes, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang iyong sampalatayanan, upang maligtas ang iyong kaluluwa. Maniwala ka lang na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing, at nabuhay magmuli para ikaw rin naman ay makaranas ng kaligtasan. Yes, tatandaan natin, ang Diyos ay mapagmahal, pero tatandaan rin naman natin na ang Diyos ay merong tamang paghatol sa bawat isa. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. At yung mga ganyang klaseng kaganapan na yan sa ating mundo, ay warning na yan sa atin ng Panginoon. Kaya't kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito na ang pagkakataon mo. Habang ikaw ay nabubuhay pa, habang hindi pa huli ang lahat, dahil hindi natin alam sa mga susunod na panahon na pangyayari, sa mga araw, hindi natin alam kung buhay pa tayo. Hindi natin alam, baka mamaya isa na tayo sama-sama sa mga ganyang klaseng trahedya. At tatandaan natin, pag ang isang tao ay hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at siya ay inabutan ng kanyang takdang araw, mas kawawa ang kanyang sasapitin. Nawa magising na tayo sa katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan. Ang kailangan lang natin ay ang Panginoong Jesucristo, na siya ang ating sasampalatayanan para tayo ay makaranas ng kaligtasan. Ito ang malungkot na katotohanan. Pag ang mga tao ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng trahedya, tsaka lang naaalala talaga ang Diyos, tsaka lang naaalala manalangin, tsaka lang naaalala na siya ang makapangyarihan sa lahat at may likha ng lahat ng bagay. Pero pag walang mga kalamidad, walang mga ganitong klaseng trahedya, ang mga tao,
hindi talaga nakikilala kung sino ang totoong Diyos. Kaya't ito ay ang nagsisilbing paalala na ang ating Diyos ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At isa na ring paalala na dapat ang mga taong hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito na ang pagkakataon nyo upang sampalatayanan ng Panginoong Jesucristo dahil hindi natin nalalaman kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Panalangin natin ang mga taong ito, ang mga bansang ito, mga kaibigan, mga kapatid, na sila ay totoong kumilala at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ganun din, ipanalangin natin ang kanilang paghihinagpis dahil marami sa kanila ay namatayan ng mahal sa buhay. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.